Sa gitna ng disyerto ng gitnang silangan, ito'y simbolo ng pangarap at oportunidad. Ngunit sa likod ng mga gusaling kumikislap, may mga kwento ng sakripisyo. Ito ang buhay ng overseas Filipino workers. Ang buhay ng mga bayaning walang kapa. Hindi madaling iwan ng pamilya. Ngunit dahil sa kakulangan ng trabaho, mababang sahod, at pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak, maraming Pilipino ang tumatahak sa landas ng pangingibang bansa. Sa pangingibang bansa ay naging bagong tahanan para sa libu-libong OFW. Sa unang araw, halo-halo ang damdamin. May takot, may kaba, may tuwa, at may pananabik sa ibang kultura. Mula sa init ng araw hanggang sa lamig ng aircon sa trabaho, kailangan mong masanay ng mabilis. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng mabibigat at nakakapagod na gawain. Construction sa gitna ng init, serbisyo na minsan ay umaabot sa pang-aabuso, healthcare, at hospitality na dito ay kilala tayong mga Pilipino. Merong mahabang oras, minsan walang pahinga, minsan naman ay kulang sa tulog at nagkakasakit. Ngunit kahit pagod na, kahit hirap na, hindi pwedeng sumuko dahil may pamilya sa Pilipinas na umaasa. At ang pinakamahirap sa lahat, ang lungkot ng nag-iisa na hindi mo kayakap ang anak mo sa araw ng kanyang kaarawan o hindi mo makasama ang mga magulang mo sa oras ng kanilang karamdaman. Sa gabi ay tanging cellphone lang ang kayakap at luha ang kausap. Pero kahit na malayo sa bayan, dala pa rin natin ang pagiging Pilipino. Mapagmahal, masayahin at matatag. Dito sa ibang bansa, nagiging kapamilya ang kapwa OFW. Nagkakaisa sa kantahan, sa kainan, at sa mga kwentuhan ng buhay. Ngunit, sa kabila ng kasiyahang ito, bawat sahod ay may nakalaan para sa tuition ng mga anak, para sa gamot ng mga mahal sa buhay, para sa bahay ng kanyang pinapangarap, at para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi lang ito pera. Ito ay sakripisyo na may pagtitiis, pagluha, at kahit ang kanyang sariling buhay man. Ang OFW ay hindi lang manggagawa. Siya ay anak, magulang, kapatid na isinasakripisyo ang sariling kaligayahan para sa mahal niya sa buhay. Sa bawat pawis, may pangarap sa Pilipinas. Sa bawat luha, merong pag-asa. Sila ang tunay na bayani ng ating panahon. Para sa lahat ng OFW sa buong mundo, hindi kayo nag-iisa. Hindi nasasayang ang sakripisyo ninyo at kailanman ay hindi namin kayo makakalimutan. Ako po ulit si Winark TV, ang inyong lingkod.